If you want to be the best of yourself, first, have the best thoughts. Have the best belief every day. Pinakamagandang naiisip mo sana araw-araw. But secondly, if you want to be the best version of yourself, have the best people surround you in your life. Pinakamabubuti, pinakamababait na mga kaibigan at mga tao sana ang pakisamahan mo. Una, suriin natin, what kinds of thoughts do I have every day? Ano yung mga tumatakbo sa iyong isipan araw-araw? Mabuti ba yan o masama? Dahil tandaan po natin, wala tayong nararamdaman na hindi nag-umpisa sa ating kaisipan. Wala tayong ginagawa na hindi nag-umpisa dito sa ating mga ulo. Hindi totoo yung mga sinasabi ng mga kriminal o nakagawa ng kasalanan pag tinatanong sila, bakit mo nagawa? Anong sagot nila? Hindi ko po alam eh. Kaya may nagawa siyang masama, matagal na niya pinag-iisipan. Kung hindi man, agad sumagi sa kanyang isip, kaya niya ginawa. Imposible na hindi tayo nakakaisip. Meron tayong naiisip, kaya nga meron tayong ginagawa. Mag-ingat ka. Wala kang nararamdaman na hindi nag-uumpisa dito sa iyong kaisipan. Pero mga iba, nagising-gising pa lang, anong naiisip? Nakakatamad naman. Sa tingin niyo po ba, sisipag sila? Meron mga iba, nagising-gising pa lang, ano sinasabi? Nakakapagod. Kagigising mo pa lang, katapos-tapos mo pa lang nagpahinga, pagod ka na? Anong iyong mararamdaman? Lalakas ka ba? Hindi, di po ba? Pero palitan mo ang iyong mga naiisip, mga mabubutit magaganda. Kaya nga napakahalaga na makinig tayo sa salita ng Diyos, hindi po ba? Because God's Word is spirit and life. What will happen to you? How will you be transformed? How will you change? If every day you listen, you try to understand the Word of God, kaysa kung ano-ano yung ating mga pinapakinggan, mga chismis tungkol sa mga artista, o chismis tungkol dyan sa iyong kapitbahay. Hindi po ba? Hindi ka magiging pinakamabuting tao kung masasama ang iyong mga naiisip. Hindi po ba? Only have quality thoughts and you will be a quality person. Have the best thoughts and you will become the best person. But secondly, tingnan din natin, suriin natin ang mga taong pinakikitunguhan natin, ang mga taong kasama natin, ang mga kaibigan natin. Kasi gusto man natin hindi, nai-impluwensya nila tayo. Apektado tayo sa kanila. Kung sino ang kaibigan mo, ikaw yon. May kasabihan, show me your friends and I will tell you your future. Tandaan niyo po yon. Tingnan mo ang mga kaibigan mo, makikita mong hinaharap mo. Kung palamura mga kaibigan mo, ano ka nun? Palamura ka din, di po ba? Kung mabisyo mga kaibigan mo, di mabisyo ka din. Kahit nasabihin mo, wala kang bisyo silang palagi mong kasama, hindi po ba? Gusto mo mat hindi, pag chismosa mga kasama mo, nagiging chismosa ka din. Hindi nyo po ba napansin? Kahit na hindi ka gutom, pero pag pumasok ka sa restaurant, makikita mong isang tao, ang sarap-sarap kumain, pati ikaw natatakam ka rin. Kahit hindi ka umuutang, pero pag hinihikayat ka, Mars, ayaw mong umutang? Mababa lang ang interes. Pati ikaw, napapautang ka, hindi po ba? Tinatanong mo ang Diyos, Lord, bakit ako naghihirap? Bakit hindi mo kaya tanongin ang sarili mo? Sino ba mga kaibigan mo? Baka puro mahihirap. Hindi naman po sa nagja-judge. Pero, kung mga kabarkada mo, baon sa utang yan, hindi malayo, ikaw din, mababaon ka sa utang. Amen? Kung gusto mo maging mayaman, kung gusto mong umangat ang iyong kabuhayan, sino dapat kaibigan mo? Dapat mayaman din. Maghanap ka ng mabuting kaibigan. Maghanap ka ng isang mayaman na kaibigan. Father, ang sama naman po nun. Gagamitin po ba natin ang mga mayayaman? Hindi po. Kung may mayaman kang kaibigan, pag-aralan mo kung anong ginagawa niya. Paano siya dumiskarte? Ano bang trabaho niya? Ano bang ginagawa niya? Matututo ka sa kanya. Baka naman kaya hindi ka nagiging pinakamabuti kung sino ka dapat. Ang nagiging balakid sa iyong buhay, ang iyong mga kaibigan. Only have the best people in your life. And when you have the best people, you will also be best version of yourself. Lahat ng pinakamabuti binigay ng Diyos sa atin.